Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng unang araw ng sanglinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay." Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino. Ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay witness. Ngayon ay pinagdiriwang natin sa oktaba ng Pasko, ang kapistahan ni San Juan Apostol at Ebanghelista. Tahimik ang simula ng Ebanghelyo ngayong araw. Madaling araw pa lamang habang madilim pa, tumakbo si Maria Magdalena sa libingan. Isang pusong nabalot ng lungkot at pagkabigla ang bumungad. Wala na ang katawan ni Jesus. Mabilis siyang tumakbo at sinabi ito kina Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus, si Juan. At dito tayo dinala ng Ebanghelyo ngayon sa isang tagpo ng pagtakbo, ng pagkagulat, ng katahimikan, ng paniniwala. Sa isang tagpo ng pagiging saksi, witness. Ang salitang saksi o witness ay hindi lamang tungkol sa mata na nakakita kundi sa pusong naniwala. Hindi lamang ito tungkol sa pagsaksi ng isang pangyayari kundi ng isang paniniwala. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapakilala kay San Juan hindi lamang bilang alagad kundi bilang witness, saksi. Isang pusong minahal ni Jesus at nanampalataya kahit hindi agad naunawaan ng lahat. Pumasok siya, nakita niya at siya'y naniwala. Sa oktaba ng Pasko, habang sariwa pa ang alaala ng kapanganakan ng sanggol sa sabsaban, inaanyayahan tayong dumaan sa libingan mula sa sinapupunan ni Maria patungo sa walang lamang puntod. Mula sa karagatan ng pag-ibig na isinilang patungo sa kalaliman ng pananampalatayang walang nakikita. Dahil ang pagiging saksi ay hindi lang tungkol sa presensya ng himala, kundi sa katapatan sa kabila ng kawalang linaw. Hindi ba't ganito rin ang ating pananampalataya? Minsan tila ba madilim pa rin ang paligid, parang hindi natin makita ang Diyos sa mga pangyayari. Pero gaya ni Juan, tinatawag tayong tumakbo, sumilip, pumasok at maniwala. Tinatawag tayong maging saksi, hindi dahil lahat ay malinaw, kundi dahil ang pag-ibig na nakita natin kay Kristo ay totoo, kahit sa katahimikan ng puntod. Mga kapatid, sa kasaysayan, si San Juan ay hindi namatay bilang martir sa espada, kundi bilang saksi sa mahabang buhay ng paglilingkod. Isinulat niya ang Ebanghelyo hindi lang batay sa mga pangyayaring nasaksihan, kundi sa lalim ng kanyang pagkakaunawa sa puso ni Jesus. Sa kanyang Ebanghelyo, madalas niyang tukuyin ang sarili bilang ang alagad na minahal ni Jesus. Hindi para ipagmalaki, kundi upang ipakita na sa dulo ng lahat, ang kanyang pagkakakilanlan ay nakaugat sa pag-ibig ni Kristo. Ito ang hamon sa atin ngayong kapistahan ni San Juan. Paano ako magiging saksi?
Sa isang mundong maraming opinyon, maraming ingay, maraming takot at duda, paano ako magpapakita ng pananampalataya? Hindi ito palaging nangangahulugan ng malalaking sermon o malalalim na teolohiya. Minsan sapat na ang simpleng pag-ibig. Minsan ang katahimikang nananampalataya ay higit pa sa libu-libong mga salita. Bilang saksi o witness, tinatawag tayong maging alaala ng liwanag sa gitna ng dilim. Maging alaala ng pag-ibig sa gitna ng galit. Maging alaala ng buhay sa gitna ng kamatayan. Tulad ni Juan, baka hindi natin agad maunawaan ang lahat, pero kapag minahal tayo ni Kristo, sapat na iyon para tayo maniwala. Ngayong Pasko, habang ipinagdiriwang natin ang liwanag na pumasok sa ating mundo, tandaan nating ang tunay na Pasko ay hindi natatapos sa sabsaban. Ang Pasko ay buhay ng isang saksi, ng isang taong tumanggap ng liwanag at handang dalhin ito sa dilim. Hindi natin kailangang maging martyred saint upang maging saksi. Kailangan lang natin maging tapat, marunong magmahal at matapang maniwala sa kabila ng lahat. Kaya nga mga kapatid, magandang magnilay. Paano tayo tinatawag ng Diyos na maging saksi sa ating pamilya, sa ating komunidad at sa mundo? Ano ang humahadlang sa ating paniniwala kahit hindi pa natin naunawaan ang lahat? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salitang nagkatawang tao, liwanag sa gitna ng dilim. Salamat sa pag-ibig mong wagas, tulad ni San Juan. Turuan mo kaming sumaksi sa iyong katotohanan at biyaya. Palalimin mo ang aming pananampalataya upang kahit sa mga sandaling tila walang kasiguruhan, piliin pa ring maniwala. Gawin mo kaming saksi ng liwanag mo sa isang mundong naghahanap ng pag-asa. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.